Legacy in Disguise. Kabanata 13. Ang bagong bukas na hotel ni Ivan ay nasa development zone ng Nanjing City. Malayo ito sa urban area, malawak ang lupa, ngunit manipis ang populasyon. Medyo nagulat si Adrian kung bakit pinili ni Ivan na buksan ang hotel dito. Gayunpaman, narinig niya kay Elise na maraming malalaking pabrika ang nagsisimulang itayo sa development zone kamakailan, kabilang na ang mga higanteng kumpanya tulad ng Nextron Systems, na malapit nang magsimula ng operasyon. Kaya't sa totoo lang, matalino si Ivan na buksan ang hotel sa lugar na ito ngayon. Ang hotel ni Ivan, na nasa gilid ng isang malapad na bagong kalsada, ay mukhang engrande, may dalawang palapag sa itaas at ibaba. Ang pangalan ng restaurant ay Jade Garden, at tila may taglay na artistic na konsepto. Nang iparada ni Adrian ang kotse sa harap ng hotel, may ilang kotse nang nakaparada roon, at isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan sa tapat ng isang gintong BMW, naninigarilyo at masayang nagkukwentuhan. Nakilala ni Adrian ang ilan sa kanila, mga dating kaklase niya sa unibersidad. Ngunit, wala siyang naging malapit na kaibigan sa grupo. Ang pinakakilala niya lang ay si Theo Lemoyne, isang kilalang, pangalawang henerasyon, na mayaman sa kanilang klase noon. Noon pa man ay sinusubukan nitong mapalapit kay Elise, pero hindi siya kailanman pinansin ng dalaga. Sa oras na iyon, nakasandal si Theo sa kanyang gintong BMW habang buong yabang na tinatanggap ang mga papuri ng mga kaklase. Theo, talagang panalo ka sa buhay. Sabi ng isa. Napakamahal ng kotse mo, tapos kakagraduate mo pa lang. BMW pa. Mukhang BMW 540, tama ba? Tumawa si Theo at nagpakasimpleng sagot, oo, model 540 lang naman. Wala pang 700,000 o 800,000 yan. Grabe. Model 540. Yan ang pinakamahal sa 5 Series A. Hoy, balak ko nga sanang bumili ng isang series na 200,000 lang, pero ni down payment, hindi ko pa kaya. Nakakaiyak. Theo, siguradong malakas makina ng kotse mo. Ngumisi si Theo at sabi, ayos lang. Hindi ka makakahanap ng makakalaban sa kalsada. Ang astig mo, Theo. Sana ako rin may BMW. Yung girlfriend ko nga, iniwan na ako kasi wala akong kotse. Habang nagkakatuwaan sila, may isa sa grupo ang napasigaw, oy, may paparating na BMW. Lumingon silang lahat. Grabe. Hindi ba yan yung kotse ni Adrian? Hayop. Hindi ba yan ang basurang, Adrian? Mukhang si Elise pa ang sakay sa passenger seat. Damn, yung taong kumakain ng tira-tira, nagmamaneho na rin ng BMW ngayon. Napakunot noo si Theo nang makita si Adrian sa kotse at malamig na komento, sok, ang basura pala, dumating. Swerte naman niya ngayon. May nagtanong, anong model ng BMW niya? Nang mailapit ni Adrian ang kotse sa parking area, tumingin si Theo sa likuran ng sasakyan at ngumiti ng may paghamak. Paf! BMW 520 lang pala. Ang pinakamurang version ng 5 series. Mga nagpapanggap lang bumibili niyan. Agad namang sumang-ayon ang isa sa tabi niya. Theo, ikaw ang top tier sa 5 series, siya naman ang bottom line. Wala sa kalingkingan mo. Umismid si Theo at nagyabang, kaya kung bilhin ng sabay ang 520 at 540 kung gugustuhin ko. Idol ka namin, brother Theo. Nang bumaba si Adrian mula sa kotse, nauna nang lumakad palabas sina Elise at Celine. Hindi naiwasang mabigani ng grupo ng mga lalaki sa taglay nilang ganda. Wow! 2 gintong bulaklak ng klase natin, magkasama pa. Magalang na bumati sina Elise at Celine sa lahat. Napatingin si Theo kay Elise, na ngayon ay mas lalong gumanda. Napakagatlabi siya sa paghanga, ngunit kasabay nito, hindi mapakali ang kanyang puso. Shit! Bakit ganito? Noong kolehiyo pa sila, halos sambahin na ni Theo si Elise sa kakahabol, pero kahit anino niya ay hindi siya pinapansin. Ngayon, kasal na si Elise, at ang masakit pa, sa isang manugang na pinagtatawanan nilang kumakain ng tira-tira. Bulag na talaga ang Diyos. Habang nilulunod siya ng inis sa loob, hindi niya napigil ang magbitiw ng mapang-asar na biro. Oh, Adrian, parang jackpot na jackpot ka sa bahay ni Elise ah. BMW na ang sinasakyan mo ngayon. Si Elise ba ang bumili nito para sa'yo? Ayos, shortcut king ka talaga. Idol. Medyo sumimangot si Elise nang marinig ito, pero bago pa siya makasagot, nagsalita na si Celine, nakataas ang kilay. Theo, mali ka dyan. Hindi si Elise ang bumili ng sasakyan, si Adrian mismo ang bumili niyan.
Nagtaas ng kilay si Theo at umusli ang labi, kunway nagulat. O talaga? Ang galing naman. BMW 5 Series pa. Tapos, sinadya niyang tuksuhin si Adrian. Sige nga, Adrian. Walang masyadong sasakyan sa development zone. Ang lapad pa ng entrance avenue. Race tayo. Saglit na natigilan si Adrian, tinitigan si Theo. Hindi niya maintindihan kung bakit kinukulit siya ng taong ito, ni wala naman silang koneksyon. At higit sa lahat, anong karera ang sinasabi nito? Sa isip-isip ni Adrian, BMW 706 na po ang sasakyan niya, pinakamahal at pinakamabilis na modelo ng BMW. Kung tatanggapin niya ang hamon, para lang siyang nakikipagkarera sa bata. Hindi malaman ni Adrian kung matatawa ba siya o maaawa kay Theo. Habang iniisip niya ito, nagpatuloy pa sa pang-aasar si Theo. O ano, takot ka? Ganyan ka naman talaga noon pa sa kolehiyo. Baka naman ayaw mong magustusan sa gas. Don't worry, ako na bahala sa full tank mo. Napapadyak sa inis si Celine. Hindi na nakatiis. Hoy Theo. Ang kotse mo BMW 504 na po, tapos si Adrian 520 lang. Malaking diferensya yan sa specs no? Tapos gusto mo makipagkarera. Fair ba yon? Ngumisi lang si Theo. Hoy, Celine, hindi lahat sa lakas ng makina. Kahit anong kotse pa yan, diskarte at tapang pa rin ang labanan. Pero, sa tingin ko, baka wala si Adrian yan. Alam naman natin, ni minsan hindi yan lumalaban noon pa. Tawanan ng ilang nakapaligid, sabay-sabay pa. Oo nga. Kung takot, huwag na magdahilan. Pero kalmado lang si Adrian. Umiling at ngumiti. Theo, minsan kasi, hindi lahat ng bagay kailangan ng komprontasyon. Hindi ba mas mainam kung pag-usapan na lang kaysa magpasikatan? Ha! Ayos ka rin. Sabay tawa ni Theo, na akala'y umatras na si Adrian. Agad niyang dinagdagan ang hamon. Ganito na lang, sino man ang matalo, luluhod sa harap ng nanalo at magmamakaawa. Payag ka ba? Umiling si Adrian, medyo natatawa. Tigilan na natin ang mga batang kalokohan na yan. Hindi bagay sa edad natin. Biglang lumabas si Ivan, suot ang isang elegante pero makintab na suit, bitbit ang malaking plato ng paputok. Pagkakita kay Adrian, agad siyang lumapit. Oh, Adrian. Buti naman at nandito ka na. Tumango si Adrian, ngumiti at nagsabi. Ivan, congrats sa pagbubukas ng bagong hotel mo. Salamat, brother. Nakangiting sagot ni Ivan. Pero hindi pa rin tinantinan ni Theo si Adrian, malamig ang boses. Oh, Adrian. Huwag kang iwas. Anong kulay ang gusto mo para sa pagmamakaawa mo? Napakunot noo si Ivan, halatang hindi maintindihan. Ha? Anong laban to? Anong pinag-uusapan nyo? Ngumiti si Adrian, tapos lumingon sa plato ng paputok sa kamay ni Ivan. Ivan, gaano kalakas yang mga paputok mo? Ngumiti si Ivan, proud. 30,000 rounds niyan, pre. Sa lakas, buong sahig mapupuno ng pula. Tumango si Adrian, saka binalingan si Theo. Sige, kung gusto mo talaga ng laban, ganito na lang, kung sino ang matalo, ipapaputok itong mga paputok sa ibabaw ng kotse niya. Anong say mo? Nang marinig iyon ni Theo, hindi niya napigilan ang makaramdam ng kaba at pananabik. Ang sarili niyang sasakyan ay BMW 504 na po, samantalang ang kay Adrian ay 520. Kahit napagod siya, tiwala siyang hindi siya matatalo. Naglakas loob pa siyang tumaya ng malaki sa sarili niya, 30,000 firecracker rings ang inilagay sa kanyang sasakyan. At kapag natalo siya, Diyos ko, kakilakilabot ang sasapitin ng kotse niya. Sa isip ni Theo, ito na ang perpektong pagkakataon para mapahiya si Adrian. Halos hindi na siya nag-alinlangan. Tumango siya ng mariin at sumigaw. Kayong lahat, maging saksi kayo. Maglalaban kami ni Adrian para sa pinakamabilis na kotse. Kapag natalo ako, ipapaputok ko ang lahat ng firecrackers sa loob ng kotse ko. At nagbanta pa siya. Kung may umurong o umatras, mamamatay ang buong pamilya niya. Agad nag-ingay ang mga lalaking kaklase niya. Mabilis kumalat ang balita, kahit ang mga kaklase sa itaas ay nagmadaling bumaba. Hindi nagtagal, 20-30 tao na ang nakapaligid sa pinto, sabik na sabik sa inaabangang palabas. Iniisip ng lahat, tangge ba si Adrian? 520 kalaban ng 540. Straight road ito, walang liko-liko.
Walang kinalaman ang galing ng driver dito, purong bilis at lakas ng makina ang labanan. Kahit si Schumacher pa ang magmaneho ng 520, imposible siyang manalo sa 540. Mukhang malapit nang mabasag ang bagong BMW 520 ni Adrian. Hindi rin mapakali si Elise. Patuloy niya itong pinayuhan. Adrian, huwag kang poloko sa kanya. Bitag yan. Huwag ka nang makipagsabayan. Ngunit ngumiti lang si Adrian at mahina hong bulong. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi ako matatalo. Tumawa ng malakas si Theo, halos mabaluktot sa tuwa. Ay grabe, Adrian. Hanga ako sa tapang mo. Hahaha. Sige na, itigil na natin ang Saturday Satan. Karera na lang tayo. Sige. Tumango si Adrian. Pero paano natin ito gagawin? Tinuro ni Theo ang intersection sa dulo ng kalsada. Doon tayo aabant. Unahan pabalik, kung sino ang mauna, panalo. Okay ba? Ngumiti si Adrian. Walang problema. Ayos. Sigaw ni Theo, sabik na sabik. Lahat kayo, maging saksi. Simulan na natin ngayon na. Sumakay si Theo sa kanyang BMW 540 at agad pumutok sa kalsada. Hindi na pinansin ni Adrian ang pagtutol ni Elise, sinundan niya si Theo at huminto sa tabi nito, ang mga ilong ng dalawang sasakyan ay magkaharap. Isang estudyante ang sumigaw, nakangiti. May tiwala ako sa'yo, Adrian. Ngumiti si Theo at sumagot. Simulan natin kapag handa ka na. Tumango si Adrian. Tahimik niyang pinindot ang sports mode ng kanyang BMW, ngunit ang hindi alam ni Theo, ito palang BMW 520 ni Adrian ay isang BMW 760 disguised lang. Isang halimaw na may 6.6-liter engine at 585 horsepower, higit na doble sa 540 ng Theo. Samantala, ang 540 ni Theo ay may 3.0-liter engine lang at 340 horsepower. Isang malaking agwat. Pero si Theo, kampanteng-kampante pa rin. Handa na. Sigaw ng estudyante. 3, 2, 1. Sa mismong tapos ng bilang, sagad-agad ang tapak ni Theo sa accelerator. Determinado siyang durugin si Adrian. Gusto niyang malunod ito sa kahihiyan. Ngunit isang anino ang sumalubong sa kanyang paningin, isang itim na anino ang dumaan sa kanyang tabi, napakabilis. Yan ba ang BMW 520 ni Adrian? Halos hindi makapaniwala si Theo. Punyeta! Anong nangyari? Imposible to. Ang BMW 520 ni Adrian ay may 184 horsepower lamang, samantalang ang kay Theo ay may 340 horsepower, halos doble ang kalamangan. Kaya paano, sa ngalan ng lahat ng batas ng bilis, naabutan at iniwan siya ni Adrian na parang walang kahirap-hirap. Hindi lang si Theo ang nabigla, pati ang mga kaklase nilang nakamasid ay napaawang ang mga bibig. Kanina pa sila sabik na sabik makita si Adrian na mapahiya, ngunit sa isang iglap, parang palasong pinakawalan mula sa busog, humarurot si Adrian, nilampasan si Theo, at iniwan itong nagmumukhang isang baguhang nangangapa. Akala niya basta horsepower, panalo na. Hindi niya alam, nasa likod ng manibela ang tunay na lakas, bulong ni Adrian sa sarili habang kontrolado ang bawat liko ng kalsada. Habang humaharurot si Adrian pabalik, hindi niya naiwasang mapansin mula sa rearview mirror ang isang figure, si Elise, nakatitig sa kanya, mistulang humahanga. Ha! Ayos! May isa akong panalo kahit hindi ko kailangan ng trophy, ngiti ni Adrian sa sarili. Bago pa man makarating si Theo sa kalagitnaan ng karera, tanaw na niyang umuubos ng kalsada si Adrian sa pabalik na direksyon. Maya-maya, dumiretso si Adrian pabalik sa panimulang punto. Nanalo si Adrian. At hindi lang basta panalo, napakalaki ng lamang. Pagbaba ni Adrian sa kotse, agad niyang nasal-ayan si Elise Rousseau. Nakangiti ito, pumapalakpak pa, at ang mga mata nito ay kumikislap, hindi lang sa tuwa, kundi sa isang bagay na mas mahirap itago, paghanga. Hindi na masama. Bonus pa ang ngiti ni Elise, naisip niya habang kalmado lang na naglalakad palapit. Hindi rin nakatakas kay Elise ang mahinahong kumpiyansa ni Adrian habang bumababa ito sa kotse. May kakaibang init na sumiklab sa kanyang dibdib. Tahimik niyang inusal sa isip, hindi ko akalaing ganito siya kagaling. Sobrang effortless pa niya. Muntik nang mapansin ni Adrian ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Elise, ngunit pinili niyang magpaka-professional. Easy, Adrian. Isa kang gentleman, hindi mo dapat pinagkakaguluhan ang sarili mo, pabirong saway niya sa sarili.
Nang tuluyang makarating si Theo, halos gumuho ang kanyang loob sa nakita, nandoon na si Adrian, nakangiti, habang nakikipagbiruan kay Elise Rousseau. Anong nangyari? Anong kababalaghan ito? Hindi ba't BMW 520 lang ang sasakyan ni Adrian? Paanong parang naging BMW 540 ang bilis nito? Hindi. Imposible. Kagatlabi at nagngangalit ang isip ni Theo. Sigurado akong binago ng gagong yun ang sasakyan niya. Puti. Gumamit siya ng binagong kotse para lamangan ako. Bulalas niya sa sarili, halos sumabog sa inis. Sa galit, isinagad niya ang preno at lumabas ng kotse, at buong sigaw na tinawag si Adrian. Adrian! Binago mo ba ang kotse mo? Hindi to patas. Mas malakas ang makina ng binagong sasakyan mo kumpara sa akin. Paano tayo magtatapatan yan? Si Adrian ay hindi natinag, tumingin lang sa kanya ng diretso. Sa loob-loob niya, ayun na, sisimulan na niya ang drama. Akala mo'y bida sa pelikula. Ngumisi lamang si Adrian, bahagyang ikinibit ang balikat. Hoy, Theo, Aniya, kalmado ngunit may halong panunuya, ikaw mismo ang nagsabi kanina na motibasyon ang importante. Na hindi mahalaga ang tapang o galing. Ngayon natalo ka, nahihiya ka na ba? Mula sa gilid, napatitig si Elise sa malahinog na kumpiyansa ni Adrian. Tahimik siyang napangiti, angkol niya magsalita. Hindi kay abangan, pero solid ang dating. Nanginig ang mukha ni Theo sa galit. Hindi. Kumurap si Theo, nagpipigil ng panginginig sa mukha. Niloko mo ako. Sigaw niya. Biglang sumingit si Celine Fontaine, malamig ang tono. Grabe ka, Theo. Ang lakas mo magsalita kanina. Ngayon, nakakahiya ka naman. Huwag mong kalimutan ang panunumpa mo, na kung sino man ang matatalo at hindi tumaya, mamamatay ang buong pamilya niya. Oo nga. Sigaw ng isa pa sa mga kaklase, halatang dismayado na rin. Nakita namin lahat ang nagyari. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo, Theo, sabi mo pa nga kanina, importante ang motibasyon. May isa pang babae ang sumabat. Akala namin, lalaki ka, may isang salita. Pero ngayon, para kang batang nagmamaktol. Tama. Dagdag ng isa. Kung ako si Adrian, hindi ko siya bibigyan ng chance. Aba, may fans club na pala ako, biro ni Adrian sa sarili, bahagyang pinigilan ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Namutla si Theo. Parang sinasampal siya ng mga salita ng bawat kaklase. Sa totoo lang, kahit maliit na gasgas, ikinababahala na niya. Kaya paano pa ang ideyang susunugin niya ito gamit ang paputok? Ngunit ngayon, nakatayo siya sa gitna ng mga mata ng paghuhusga. Kapag umatras siya, siguradong magiging katatawanan siya sa buong unibersidad. Papalaganap pa nila na natalo siya, at mas pinili pa niyang madamay ang buong pamilya kaysa tuparin ang taya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang puso. Habang naguguluhan si Theo, lumapit si Adrian, ngumiti at kalmadong nagsalita. Theo, kaklase naman tayo. Hindi mo kailangang gawing biro ang lahat. Mahalaga rin ang sasakyan mo. Kung ayaw mo, pwede namang walang taya. Heto na ang habag na hindi mo hiningi. Minsan, nakakalason din ang kabaitan, isip ni Adrian habang pinapanood ang umuusok sa hiyana si Theo. Mula sa di kalayuan, si Elise ay muling napangiti. May bahagyang kislap sa kanyang mga mata na parang sinasabi. Hindi lang pala siya mabilis, marunong din siyang makiramdam. Hindi basta arrogant. Rare na lalaki. Parang nahulog sa lupa ang buong bigat ng katawan ni Theo. Parang gusto niyang mahimatay sa ginhawa, ngunit bago pa siya makasagot, biglang umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga estudyante. Grabe, ang bait pa rin ni Adrian. Oo, kahit siya ang nanalo, binibigyan niya pa ng daan si Theo. Kung ako si Adrian, hindi ko siya bibigyan ng chance. Muli, naramdaman ni Theo ang mga mata ng paghusga. Sumiklab ang kahihiyan sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi ako pwedeng maging duwag. Bigla siyang sumigaw, puno ng galit at desperasyon. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Ibigay mo sa akin ang paputok. Kaya ko to. Hindi ako umaatres sa laban. Sa sulok ng kanyang lobby, pinunasan ni Adrian ang bahagyang ngiti. Tahimik lamang siyang tumayo, tila alam na niya ang mangyayari. Good boy. Ikaw na rin ang pumilit sa sarili mong kahihiyan. Sandaling natigilan si Theo, tila nawala sa sarili. Ayaw niyang mapahiya sa harap ng kanyang mga kaklase dahil sa kalokohan ni Adrian. Kaya't mabilis siyang kumilos, kinuha niya ang mga paputok mula sa kamay ni Ivan, hinagis ang mga iyon sa loob ng kanyang kotse, at pagkatapos ay kinuha ang lighter.
Matapos alisin ang fuse ng mga paputok, malamig niyang sinabi, maganda ka. Walang taong hindi nasusugatan. Tigilan na ang drama ni Adrian. Kasabay ng mga salitang iyon, sinindihan niya ang lighter. Agad na sumiklab ang mga paputok, pumasok sa loob ng sasakyan, at sumabog. Sa una, nagliyab lamang ang apoy sa loob ng kotse, ngunit hindi nagtagal, napuno ito ng makapal na puting usok. Sunod-sunod ang mga pagsabog ng mga paputok, na tila sumasaksak sa puso ni Theo. Subalit sa mga nanunood na kaklase, nagsilbing aliw at kasiyahan ang eksena. Maraming estudyante ang dali-daling naglabas ng cellphone para mag-video, sabik na may upload ang kakaibang eksenang ito para makita rin ng mga netizens. Hindi nagtagal, bumigay ang upuan ng BMW 540, mga espongha na madaling magliyab ang laman ng upuan. Sa tulong ng sunod-sunod na paputok, mabilis na sumiklab ang apoy. Hindi inaasahan ng lahat na magiging ganoon kabilis ang pagkalat ng apoy. Sa umpisa'y puting usok pa lamang ang bumabalot sa loob ng kotse, ngunit makalipas ang ilang saglit, nagliyab na ang buong sasakyan. Nagkagulo ang mga kaklase sa eksena, at napasigaw si Theo, "Damn! Patayin ang apoy! Patayin!" Akala niya, bahagyang pinsala lang ang aabutin, sira ang upuan, basag ang ilang bahagi ng loob ng kotse, gastos na aabot sa 10 o daan-daang libo. Pero hindi niya inakala na tuluyang masusunog ang buong sasakyan. Sumigaw siya para humingi ng fire extinguisher, ngunit walang makahanap ng isa. Sa kawalan ng magawa, agad siyang tumawag sa 119, habang desperado niyang pinanood kung paano tinupok ng apoy ang minamahal niyang BMW. Pagdating ng mga bumbero, isang nasunog na frame na lamang ng BMW 540 ang natagpuan. Hindi mo na makikilala na isa itong BMW 540 model noon. Umupo si Theo sa lupa, tulala at halos mabaliw sa sakit habang pinapanood ang kanyang sasakyan na naging abo. Kung alam lang daw niya na ganito ang kahihinatnan, hindi na sana niya kinulit pa si Adrian. Ngayon, hindi lang siya nawala ng mukha, nawala pa ang kanyang kotse. Habang nagpipigil ng tawa, tahimik na binigyan ni Ivan ng thumbs up si Adrian. Pagkatapos ay binulungan niya si Theo, "Theo, huwag kang malungkot. Malapit nang magsimula ang hapunan. Pasok na tayo." Gusto sanang umalis agad ni Theo, ngunit nang mapagtanto niyang kung basta na lang siya aalis, parang tinakasan niya ang laban, pinigilan niya ang sarili. Kaya tumayo siya, nagpanggap na kalmado, at sinabing, "Ano naman ang ikalulungkot ko? Trip ko lang naman tumaya." Marami sa kanyang mga kaklase ang sumang-ayon at nagpalakpakan. Mayaman si Theo. BMW lang yan. O, scooter lang yan sa kanya. Alam ng lahat na gusto lang ni Theo na magpakakalmado, kaya hindi na nila binanggit pa ang nangyari at sinamahan na lamang siya papunta sa seremonya ng pagbubukas. Sa loob ng venue, maraming hapag ang nakahanay sa lobby. Sa maliit na entablado sa harap, nakasabit ang mga banner na nagdiriwang ng muling pagsasama-sama ng klase at ang pagbubukas ng bagong hotel. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in the Skies.